Hello everyone! For today's video, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang difference ng moss pole at fiber pole at kung ano ang mas practical na gamitin. At ngayon, uunahin po natin gawin ang fiber pole. Dalawang klase po gagawin natin. Kailangan natin ng coco fiber at yung mga stick. So, ilalagay ko na to kasi masyadong maalikabok si coco fiber. Start na po tayo. At gagamit po tayo dito ng plastic screen. Normally, sinusukat ko para yung next na puputulin ko, ganun na din ang size. So, para pantay na rin sila. Importante din na magsuot tayo ng gloves dahil talagang matutulis, matalim ang edges ng plastic screen. Mas pinili kong gamitin itong plastic pipe kaysa sa wooden stick. Kasi kapag kahoy, nagde-deteriorate sila. So, ang tendency, mababali in time. While this one, talagang long-lasting siyang gamitin. At gagamit din ako nitong plastic cable ties para ma-secure yung mga edges niya. At ngayon, ilalagay ko ng coco fiber para siyang filling. So, bahala na kayo kung gaano kadami o kanipis ang gusto nyong coco fiber na ilagay sa plastic screen. Then after that, ilagay na po itong plastic pipe at maglagay lang ng allowance dun sa bandang huli. At ito naman, pwede lagyan natin ulit next time ng stick. Pwede ng kahoy dyan ilagay. After all, nasa taas naman. Kung gusto nyong humaba pa ang length ng fiber pole nyo. Good thing din na plastic pipe ang gamitin kasi pwede nyo siyang i-extend dahil mayroong paglalagyan, mayroon siyang hole. So, para kung gusto nyong mas mataas yung pole nyo. At itong next na gagawin natin ay yung moss pole. So, kailangan normally ng kitchen twine at itong sphagnum moss. Gagamit din ako dito ng coco fiber para siyang magiging damit ng sphagnum moss para hindi malalaglag yung sphagnum moss sa screen. Normally, binabasa ako ang coco fiber para just to lessen yung mga lumilipad. Kasi very irritating din talaga. At itong method na to, which is lalagyan ko ng kitchen twine, yung pinakaloob ng plastic pipe, at tingnan ko lang kung magiging mas maganda ang paglaki ng plants.
At ngayon, ang sphagnum moss ang pinaka-feeling niya. Kasi hindi ko pwedeng hindi lagyan ng coco fiber yung pinakalabas dahil may maliliit na part si sphagnum na pwedeng malagas. So, eventually, mawawala din lahat. So, kailangan niya talaga ng damit, kumbaga damit, to cover. So, ginamit ko ang coco fiber. For me, mas winner si Fiberpol. Tsaka mas madali pa siyang gawin at much cheaper. So, pareho din naman ang ginawa nilang pagpapalaki sa plants, ganun din. At ito na si Fiberpol. Normally, nilagyan ko siya ng extension. Ginamit ko yung lumang walis, so tinanggal ko yung stick. So, in-insert ko lang siya sa loob para mas medyo tumaas pa siya. At kung mapapansin nyo, talagang kapit na siya. Yung mga nodes niya, nakakapit talaga. So, ang maganda lang talaga dito, dun siya sa fiber, yun, sa fiber siya. Sa fiber siya nakakapit. Madali ding i-propagate ang halaman na to. So, pinutol ko lang dyan. After nun, yan, tumubo na naman siya, tumaas na naman siya. So, yung pinutol ko, na-propagate ko na yon. At ngayon, ganito ko lang sila diligan. Yan, sa taas manggagaling kasi para mag-moist din yung mga nakagapang sa kanya, yung mga nakadikit. Ganyan lang, ganyan, napakadali lang, ang sarap nilang diligan. Kasi para talaga silang napepreskuhan. I feel na mas maganda talagang may coco fiber kaysa normal stick lang na ilalagay at doon lang sila magagapang. So, para po sa akin, ang ginagamit ko lang talaga, Fiberpol. So, hope you like this video. Don't forget to subscribe and like and share. Salamat po! Pero mas practical yung fiber kasi mahal ang moss. Dito po medyo mahal din ang moss. So, lahat halos ginagawa kong stick mga fiber lang. Okay naman.